Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo dito sa ating bayan sa Pilipinas. Ang ating oras po ay -15 para alas 11. Ating gabi na po dito at medyo umuulan-ulan pa sa ating bayan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol doon sa pending warrant of arrest, no? At ito po ay manggagaling sa International Criminal Court. Marami po kasing nagtatanong na sa atin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas to. Dahil nung as early as June of this year, ang ating pong dating senador na si Sonny Trillanes ay naglabas ng anunsyo na lalabas daw sa pagitan ng buwan ng Hunyo at Hulyo ang warrant of arrest against former President Rodrigo Roa Duterte and incumbent Senator Bato de la Rosa. Pero lumipas ang Agosto, lumipas ang Setyembre, Oktubre, at ngayon po ay Nobyembre na. Ilang araw na lamang, Pasko na. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas itong warrant of arrest. Ano po ba talaga ang ginagawang pamantayan ng International Criminal Court upang ilabas na itong warrant of arrest? Ang ating pong mga kababayan ay medyo naiinip na. Ano ba ang nagiging development dyan sa International Criminal Court? Pero bago natin talakayin yan, ay pag-usapan natin yung procedure. Pag-usapan natin saan ba nanggaling to at paano nagsimula upang maintindihan natin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang warrant of arrest. Ang International Criminal Court or ICC kung ating pong tawagin ay isang international na hukuman yan. Ang katungkulan nito ay usigi ng mga individual na nasasangkot sa mga pinakamalalang krimen. Ang mga pinakamalalang krimen nito ay katulad ng crimes against humanity. Dito po na-involve yung ating dating Pangulo at si Senator Bato de la Rosa. At meron din diyang genocide, war crimes. Ito hindi naman applicable sa atin dahil wala namang gera o kaya yung aggression. At paano ba sinisimulan ang kaso sa ICC? Marami pong mga kaparaanan upang maumpisahan ang isang reklamo sa ICC. Unang-una dyan yung referral. No? Nire-refer yan ng isang member state, ng isang state party to the Rome Statute. At pangalawa dyan, yung desisyon ng United Nations Security Council. Pag nagkaroon ng desisyon at na-refer din yan do sa ICC, pwedeng simulan ng kaso. O kaya by virtue of their motu proprio power, yung sariling inisyatibo ng prosecutor na magsagawa ng investigasyon ang ICC laban dito sa mga taong nagkukumit ng crimes against humanity. Okay, so bigyan natin ng liwanag dahil may nagtatanong sa akin, ano ba yung Rome Statute na yan? Yung Rome Statute na yan ay isang international treaty. Isa pong kasunduan yan na international, no? Ibig sabihin, kasunduan ng mga iba't ibang bansa sa ating mundo at sila yung nag-establish ng International Criminal Court upang magkaroon nga ng jurisdiction dito sa mga malalalang mga krimen katulad ng crimes against humanity. Okay, so paano ba ang proseso niyan? No? Paano ba ginagawa para makapaglabas ng isang warrant of arrest? Unang-unang proseso niyan kapag na-refer na nga sa kanila o kaya nagkaroon ng decision ng United Nations Security Council o kaya nagkaroon ng inisyatibo ang prosecutor na madala sa ICC ay nagkakaroon ng isang preliminary examination. Yung preliminary examination, yung prosecutor po ay dinedetermine niya meron bang legal basis for us to start a formal investigation against the accused. Kapag nakakita siya ng probable cause or legal basis, then that would be the start of a formal investigation. Sa formal investigation or yung preliminary investigation ay doon mangyayari yung interviewing of the witnesses. At yan ay ginawa na ng ICC dito sa ating bansa. Diba? At may marami na nga nagsipunta rito mga investigators at even prosecutors na nag-conduct ng interview doon sa mga tumitistigo laban sa extrajudicial
killings na may kinalaman dito sa war on drugs ng dating presidente. So, nagkakaroon yan ng interviewing of the witnesses, nagkakaroon ng gathering of the evidence at nagsasagawa pa yan ng mga iba't ibang activities upang to strengthen the evidence against the accused. After the formal investigation, the prosecutor now will recommend sa pre-trial chamber to issue the necessary warrant of arrest. Ngayon, si pre-trial chamber, pinag-aaralan niyang mabuti yung mga testimonya, yung mga ebidensya, lahat ng ebidensyang nakalap ng prosecutor during the preliminary investigation. At kapag nalaman nga ng pre-trial chamber na may sapat ng ebidensya upang umpisahan na ang paglilitis sa The Hague, Netherlands, yan po ay mag-i-issue ng warrant of arrest. At kung titingnan nyo, by way of analogy, yung preliminary investigation, parang katulad yan ng preliminary investigation din dito sa atin sa Department of Justice, sa piskalya, na kung saan naghahanap niya ng probable cause or reasonable belief that the crime has been committed by the accused. At yung pre-trial chamber naman, yan ay pwedeng ihambing natin na parang siya na rin yung korte, at naglalabas ng warrant of arrest. Kasi dito sa atin, after the finding of probable cause, o ngayon, ang tawag na dyan, reasonable certainty of conviction, sinasampa sa hukuman yung information at maglalabas ng warrant of arrest yung husgado. Ganun din sa ICC. Alam niyo sa International Criminal Court, before it may issue a warrant of arrest, tine-check nila dyan kung there are enough evidence submitted by the prosecutor to indict the accused for the crime against humanity. At kapag nakita nilang may sapat na ebidensya at nagkakaroon ng mga testimonial evidence na din, documentary evidence, at may mga circumstantial evidence na din. So, aside from that, dinedetermine nila kung yung tatlong requirements prior to the issuance of warrant of arrest have already been complied. Number 1 requirement, yung jurisdiction. Siyempre, dapat may jurisdiction ng ICC over the person of the accused. Otherwise, hindi magkakaroon ng trial. Ang ibig sabihin ng jurisdiction, it is the power of the ICC to hear and decide the case. So, paano siya nag-acquire ng jurisdiction over the person of the accused? Dapat yung akusado ay nasyonal ng isang state party, yung miyembro ng International Criminal Court. Ito ay madalas pinagtatalunan ng mga nakaraang taon dahil yung mga tagapagtanggol ng ating dating Pangulo ay sinasabing nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. So therefore, the ICC has no jurisdiction over Rodrigo Roa Duterte. So pero sabi naman ng ICC, meron kaming jurisdiction dyan dahil ang krimen ay nangyari noong panahon na miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. At yan ay kinumpirma ng ating Korte Suprema. Sinabi ng ating Korte Suprema na kung ang krimen nga ay naganap nung panahon na tayo ay aktibo pang miyembro ng Rome Statute, therefore, ICC has jurisdiction over the person of the accused. So, malinaw yan. So, nawala yung kaguluhan tungkol sa issue of jurisdiction. Pangalawa, yung admissibility. The case must be admissible before the International Criminal Court. Ibig sabihin, the case must not be trivial. It must be significant enough for the ICC to try and hear and decide the case. Hindi lang siya yung basta-basta krimen lamang. Dapat ito yung kinukonsider nga na may pinakamalalang krimen katulad ng crime against humanity. It must be very significant. Tapos pangalawa, dito sa admissibility na to, yung kaso dapat must not have been investigated or prosecuted already by the domestic court. Dito medyo may pagka-technical to at kung papansinin nyo, madalas sinasabi ng kampo ni Duterte, ba't hindi kayo magsampa ng demanda dito sa ating bansa?
gumagana naman ang justice system dito. Pero mahigit 2 taon na ang administrasyong Marcos. At magpapunta na nga sa pangatlong taon, pero bakit hindi ito nagpe-prepara ng reklamo o mukhang walang intensyon magsampa ng reklamo labang kay Duterte sa domestic court dito sa ating sariling hukuman? Ano kaya ang dahilan? Kasi nga, dahil dito sa pangalawang requirement ng International Criminal Court, sapagkat kapag nagkaroon na ng prosecution at nag-umpisa ang investigasyon laban sa paglabag sa crime against humanity, ay nako, medyo aatras ang ICC. Hindi naman totally aatras yan. Ang gagawin na lang niya, mag-monitor na lang yan, and they will probably they would stop trying the case, because yung pag-file mo ng kaso sa domestic court would demonstrate that the justice system in this country is working, so aatras yan. So hahayaan niya magpatuloy yung trial dito sa domestic court, so walang ICC mangyayari. So kung papansin niyo nga, hamon ng hamon si Duterte, kasuhan niyo ko. Ba't di niyo ako kinakasuhan? Nakaka3 taon na kayo dyan sa upuan, hindi niyo pa rin ako kinakasuhan. Pero ang administrasyon naman, kung mapapansin niyo, mukhang hindi nagpiprepara at mukhang walang intensyon magsampa ng kaso. So, pansin niyo, mukhang nagkakaroon ng labanan, ng talino dito sa kasong kinakasangkutan ng dating presidente. Mukhang nagpapakiramdaman at mukhang kumbaga sa salitang kalye, parang naggugulangan to at nag-iintayan kung sino ang unang magsasampa ng kaso or hindi magsasampa ng kaso, at iintayin na lamang ang ICC na simulan ang pagdinig at arestuhin itong si Rodrigo Duterte. At pangatlong requirement niyan, yung sufficient grounds, sufficient amount of evidence na isinumite sa pre-trial chamber. Kapag nakita na may malakas na ebidensya na, doon maglalabas ng warrant of arrest yan. Kung mapapansin ninyo, si dating Senador Sonny Trillanes, nung pagkatapos ng Senate investigation laban dito kay Rodrigo Roa Duterte, at nagkaroon ng express admission about the existence of the Davao Death Squad, abay dali-dali nagpadala ng transcript sa International Criminal Court, sapagkat yan ay malakas na ebidensya, yung admission ni Rodrigo Duterte sa Senado, at yan ay pwedeng gamitin na ebidensya doon sa ICC upang mailabas na yung warrant of arrest. Kung mako-consider yan, kaya lang inaalala ko dito, hindi yata na-certify ng Senate yung parang minabasa ko, hindi naman na-certify yata yung transcript, kasi dapat yung certify yan. Anyway, baka i-consider yan ng International Criminal Court kahit hindi yan dumaan doon sa proseso ng pagse-certify at pagbabalidate doon sa mga dokumentong ipinasa sa International Criminal Court. At baka naman ma-consider. Okay, so pag na-consider yon, definitely the warrant of arrest may be issued none by the International Criminal Court. So yan po yung proseso nila. So hindi siya basta-basta naglalabas ng warrant of arrest unless merong malakas na ebidensya, unless sumunod siya doon sa 3 requirements na itinatalaga ng International Criminal Court, doon sa Hague, Netherlands. Kapag nilabas yung warrant of arrest, ayun, bibit-bitin na, aarestuhin ang akusado at magkakaroon ng trial mismo doon sa The Hague, Netherlands. At ikukulong sila doon dahil may facilities naman ng International Criminal Court na kung saan pwede silang ikulong muna doon. At pero may mga situation in the past na kung saan ibinalik yung akusado at ikinulong doon sa sarili nilang bansa. Kasi nagkakaroon minsan yan ng cooperation At dito naman siguro sa Pilipinas, kung magkakaroon ng cooperation yan, pwedeng humiling yung akusado na dito na siya makulong.
Kaya nga lamang kung medyo hindi ganun 100% ang cooperation ng Pilipinas kasi may technicalities dito, may mga legal implication dito kung i-analyze mo. Bakit ba ayaw makipag-cooperate ng gusto? Kasi pag walang masyadong cooperation yan at nagkaroon ng trial doon, nagkaroon ng decision, doon siya makukulong talaga. Kasi pag nakipag-cooperate yung bansa natin doon, abay, pag na-decision na niya na convicted yung akusado, ay pwede nga mag-request na dito nakikulong sa Pilipinas. Mahirap yun. No? At malakas pa ang impluensya ng dating Pangulo dito sa ating bansa. At politically, pwede makapag-impluensya pa yan sa mga ibang tao, sa mga ibang leader, at baka makabalik pa yan sa power o kaya kung di siya mismo, yung mga anak niya. So it would be better na doon makulong yan sa Netherlands. No? Siguro isa yun sa mga technique or strategy na ina-apply ng kasalukuyang administrasyon kung bakit hindi ganun 100% ang ibinibigay nitong kooperasyon sa International Criminal Court. Okay, so sana medyo may napulot tayong kaalaman dito sa ating episode ngayon tungkol dun sa warrant of arrest that may be issued by the International Criminal Court anytime now between November and December on the basis of the express admission by the former president of the existence of the Davao Death Squad. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang lingkod, Attorney Rene Bueno.